Yes po, muli po isang magandang gabi po. Coiners Ring po, nagbabalik. Matutuloy po ba ang halalan sa November 2, 2026? Mga kabarangay, ako po positive ang iniisip ko ngayon. Positibo, yes po, tuloy na tuloy po para sa akin ang barangay at SK election po sa November 2, 2026. At kung yan po ay imumove lang, o imumove para iwasan itong November 2, dahil All Souls Day nga ay posible din po mga kabarangay. At posible din yung iniisip ng iba baka meron na naman pong gustong maglaro o paglaruan na naman ito pong barangay at SK election. Nandiyan po pare-parehas ang mga posibilidad. Pero mas nakakalawang po na matutuloy na po sa November 2026 ang barangay at SK election. Pero ang topic ko po ngayon mga kabarangay ay yung isang komento lang po doon sa aking content na hindi ko na po babagitin kung anong komento yon. Ang masasabi ko lamang po ganito. Marami po sa mga barangay officials, lalo-lalo na sa mga barangay captain, ang sinasabing sinusuka na sa kanilang barangay. Pero nananalo pa rin po. At napakarami po ng mga matitino, magagaling, mababait, na humahabol, talo. Bisan nga, ang daming pera, talo. Bakit? Pag-uusapan po natin kung bakit. At siyempre po, bago po yan, inaanyayahan ko po yung mga napadaan lamang po sa channel na ito. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po yung updated sa aking mga bagong videos. Maghahalimbawa po muna tayo. Kagaya na lamang halimbawa sa basketball. Meron pong coach, hindi po ba? May nagko-coach. Kahit napakagaling po ng mga manlalaro, kung nagkakamali o medyo walang alam yung coach o coaching staff, ay nahihirapan po silang manalo. Mga kabarangay, ang ibig ko po sabihin, pagdating po sa politika, kailangan may estratehiya ka, may makinarya ka, hindi yung may pera ka lang, malakas ka, hahabol ka na. At kung hindi mo po alam kung paano pakilusin ang makinarya, kung paano po yung mga estratehiya para manalo ka, matatalo ka rin. Matatalo at matatalo ka. Uulitin ko po, napakarami pong mga barangay captains ang sinasabi po na ayaw na nila, ayaw na sa kanya. Pero nananalo pa rin. Bakit? Dahil po sa kanyang political machinery. Dahil po sa kanyang mga estratehiya. Kung wala kang alam sa estratehiya, paano ka magka-counter? Pangalawa, kung wala kang plano, programa o makinarya, paano lalakad ang kandidatura mo na smooth sailing? Hindi ba't kailangan meron kang mga kabarangay, lahat po, kahit sa business, kahit anong mga larangan yan, palagi po yan, nandyan, kaakibat po yung strategy para magtagumpay po tayo sa isang bagay. Yes po. Kaya ang masasabi ko lamang po sa mga aspirante, yung mga hahabol, pag-aralan na po ba ang kung ano ang inyong mga gagawin. Iplano na maigi. Gawin na po rin yung estratehiya para kayo ay manalo. Palakasin na ang inyong mga makinarya. At kailangan din po, pag-aralan po rin nyo kung ano yung ikikilos, kung ano yung estratehiya na ginagamit po ng inyong mga kalaban. Kailangan alam po rin nyo at may magagawa po kayo para i-counter po ito mga kabarangay. Sa mga darating po na mga araw ay magbabahagi po ako ng mga estratehiya po na ginagawa o na ginawa. Nasubukan na po ng ilang mga barangay captains dito po sa aming lugar. At ganoon din po bilang isang campaign manager na halos nakapagpanalo na po ng maraming kapitan, ay ibabahagi ko naman po ano ba yung mga estratehiya na aming mga ginamit o aking ginamit para magtagumpay yung mga kandidato po na hawak ko. Ulitin ko po, napakarami po, mabubuti, mababait na kandidato at may pera pa na natatalo dahil po sa kawalan po ng makinarya at estratehiya.